po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo ay muling magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating panimula, awit po tayo ng isang awitin, Dakilang Mo. O Panginoon, aking kalakasan, inibig iyong tunay. Matibay na Moo at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na Moo at tagapagligtas, Diyos na sa atin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumanggap ang pagdakila at pagmamahal sa inyo ay alay. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kayong tunay. Matibay na Moo at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumanggap ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumanggap ang pagdakila at pagmamahal sa inyo ay alay. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Kayo ay banal, Diyos na magpakailan pa man. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil kayo ang aming dakilang Moo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, kayo ang aming malalapitan, Panginoon. At sa lahat ng aming pwedeng lapitan, kayo lang, Panginoon, ang aming maaasahan. Salamat po, O Diyos. Muli, sa oras na ito, hiniling namin ang patuloy ninyong pagsama sa gabay ng Mahal na Espiritu. Pag-aral kami, Panginoon, at inyong mga salita ay magsilbing kalakasan para sa bawat isa.
especially, Panginoon, sa lahat ng nakakaranas ng mga pagsubok sa panahon na ito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Excuse me po. Tayo po ngayon ay muli naririto para mag-aral ng kanyang mga salita ng Panginoon. Bago po makalimutan, mamaya ay announce ko rin po sa darating na first week ng April, magkakaroon po ang DFC Taiwan ng first ever official youth camp. At salamat sa Panginoon dahil merong panahon sa Taiwan na holiday at kinuha po natin yon para magkaroon ng pagtitipon-tipon yung mga kabataan na naroon sa Taiwan, mga estudyante, mga foreign exchange student, at ginawang pagkakataon nito para magkaroon ng youth camp at makaimbita ng mga unbeliever. Kaya ipanalangin po natin ito, no, sa Panginoon, at kung nais po ninyo abot ng tulong para po sa gawain na iyon, maaari po kayo may pag-ugnay kay Pastora Never o kaya po sa akin para makiisa po sa gawain para sa mga kabataan, no, para sila ay makilala sa Panginoon, maabot ng Panginoon at maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon at sila din ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya salamat po sa Panginoon. Ngayong araw din ay nagpapatuloy ang revival ng DFC Sentro. Kagabi ay nagsimula po ito at salamat sa Panginoon. Magandang ginawa ng Panginoon kagabi at inaasahan po natin na mas marami pang gagawin ng Panginoon at mas maganda pang gagawin ng Panginoon sa araw ngayon hanggang sa kinabukasan, no? At ang mensahe ng Panginoon para sa panahon na ito sa DFC ay handa na ang Panginoon. Ang laging sinasabi ng ating tagapanguna, Pastor Joseph, handa na ang Panginoon na kumilos. Kaya ang inaasahan naman niya ay kung handa na tayo. Kaya salamat sa Panginoon kung kayo ay narito lang naman malapit sa sentro at kaya niyo naman magpunta. Inaniyahan po namin kayo na dumalo sa revival mamayang gabi, alas 6 ng gabi, at kita-kita po tayo dito. Kaya salamat sa Panginoon. Dako na po tayo sa ating pag-aaralan sa aklat ng 1 chapter 16. Aklat ng 1 chapter 16 verse 33. Excuse me po. John chapter 16 verse 33. Babasahin ko po siya sa English at maaari niyo po siyang basahin sa inyong mga version na hawak ngayon. John chapter 16 verse 33. Ito pong sinasabi sa New King James Version. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi dun sa isang parte ng verse na ito, in the world you will have tribulation. Dito sa mundong ito, inaasahan at sinasabi na ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita rito, inaasahan na tayo ay dadanas talaga ng mga tribulasyon. At ang tribulasyon ay mixture ng iba't ibang mga eksena kung saan napapahirapan ang tao. It may be suffering, it may be persecution, minsan naman ay temptation, mga panunukso ng kaaway, o kaya ay mga spiritual battles, pakikipagbaka sa espiritu. Sabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12, 2 Timothy 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. Lahat ng mga namumuhay, para sa Panginoon, namumuhay ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon, ay magsasuffer talaga ng persecution. So trouble, yung tribulation, ay inaasahan talaga ng mga tao, especially yung mga mananampalataya.
it is yung term kasi inevitable. Yung kung sino nakapanood ng ano dyan ng Avengers, Endgame ata yun, sabi ni Thanos, I am inevitable. No, yung bigla siya mag-i-snap. Ibig sabihin ng inevitable, talagang hindi may iwasan. No? Kasi nung panahon na yon ay hindi talaga nila akala yung Avengers age sa merong isang part doon na hindi nila natalo sila ni Thanos. Kasi yung sa pinakahuli, I am inevitable. Ibig sabihin nun, hindi siya maiiwasan. At para sa ating mga anak ng Diyos, trouble is inevitable. Tribulation is inevitable. Talagang mararanasan ng bawat isa ang paghihirap. Talagang mararanasan ng bawat isa ang mga persecution. At yung mga trouble na tinatawag natin, kasama na rin doon yung pakipagbaka sa espiritu. No? Minsan pinoproblema rin natin yung napakadaming dapat ipanalangin, pakipagbaka sa panalangin. Pinoproblema rin natin yung napakadaming tukso na nagmumulto sa ating kaisipan o kaya sa paligid natin na nagpapahirap sa ating damdamin. Mga kapatid, kapag kayo ay nag-i-struggle, talagang naipagbuno ang kaaway sa inyo para kayo pabagsakin sa tukso, sa pamamagitan ng panunokso, trouble din po yan. No? Pakikipagbaka din natin yan at talagang mararanasan yan ng lahat ng mga tao at lalo tigit ng mga mananampalataya dahil nandito tayo sa fallen world. Ibig sabihin nun ay yung ating mundong kinagagalawan ngayon ay unti-unti talagang sumasama, unti-unting nawawasak. Dahil pumasok ang kasalanan dito sa mundo, talagang inaasahan natin na itong mundong ito, lahat ng nasa loob dito, no, ay unti-unting nakaranas ng decay, pasama ng pasama. At sinabi na talaga yan ng salita ng Diyos. So, trouble is inevitable. Mararanasan po talaga natin yan. At yung nga yung maalala natin, yung hinanaing natin ng tayo mga bagong mananampalataya pa lamang o kaya sa mga iba na nakakaranas nito, ng mga bagong tanggap, bagong mga sumampalataya sa Panginoon, lagi nilang hinanaing, bakit nung ako'y sumampalataya sa Panginoon lalo ako nakaranas ng pagsubok. Akala ko ba lalong mapapadali ang buhay o lalong mapapaayos yung buhay ko nung ako'y sumampalataya sa Panginoon. Pero hindi nila alam kung kapatuloy yung yung mga pagsubok na mararanasan natin, o yung mga troubles, mga tribulasyon na mararanasan. Pero ang lamang natin ay nasa sa atin ang Panginoon. Kaya nga dun sa pinakaumpisa ng verse na ito, John chapter 16 verse 33, ito yung sinasabi, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace." Sinasabi ng Panginoong Yesus yung bagay na ito, itong buong verse na ito at sa mga sumusunod pa, na sa pamamagitan niya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ngayon, when we say peace, ang laging sinasabi, ang iniisip ng tao ay isang parang i-visualize lang natin, no? Nilagi na ipapanood natin sa TV. Nasa isang parang tabing dagat, no? May nakaupo yung tao dun sa ilalim ng payong, may inom ng inumin at nakatutok lang sa view ng dagat, no? At nakarelax lang. Inisip natin yun ang itsura ng kapayapaan, no? Yung sa lugar kung saan walang problema, lahat ay relaxation, no? Lahat ay presko, no? Sa kaisipan ng mga tao, yun ang iniakala nilang kapayapaan. Ngayon, napag-aaralan natin yan dito na meron tinatawag na false peace, no? Yung hindi totoong kapayapaan, at meron naman tayong true peace, yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ang kaisipan ng mga tao pagtungkol sa false peace ay yung kawalan ng problema, no? Secure. Hindi kayong, kung magkaroon man ng problema, no, ay okay lang matatakasan, no? Pagpupunta ka dun sa isang lugar na tinatawag natin parang pang-unwind. Pero hindi po yun mainam. Bakit? Pwede kang pumunta sa isang lugar para lang magbakasyon, mag-relax, no? Makaranas naman ng payapang lugar, pero hindi yun nagtatagal, no? Babalik ka rin doon sa dating lugar mo kung saan naroroon yung mga problema. Minsan pa nga nandun ka na sa lugar ng bakasyonan para pahingahan, tumatawag pa sa iyo yung mga problema, no? Nagpaparamdam pa yung mga problema, kaya wala ring silbi.
Pero sinasabi ito ng Panginoon, that in me you may have peace. Ito yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Tandaan natin, yung peace na tinatawag dito, yung tinutukoy ng Panginoon, yung kapayapaan na tinatawag dito ay ganito. Peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ in the midst of trouble. Punta tayo din sa sa Salmo chapter 23 verse 4. Psalms chapter 23 verse 4. Sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Yun yung tinutukoy dito na kapayapaan kahit ikaw ay dumaan sa pinakamadilim na libis. Pag sinabi natin pinakamadilim na libis, nandun na yung lahat ng mga problema, ng mga pagsubok, lahat ng mga paghihirap. No? Sabi ni, ang presensya ng Panginoon sa kabila, no? Sa gitna ng mga problemang ito, na kahit ikaw ay pinapalibutan o nasa lugar ng problema, lugar ng paghihirap, lugar ng mga tribulasyon, okay ka lang. Bakit? Nandun, naririto sa akin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Isaiah 26 verse 3. Sabi dito, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Paano natin yung ganong klaseng kapayapaan? Na kahit ikaw ay nasa gitna ng trouble, ay ikaw ay payapa. Yung pagkakaroon ng tiwala sa Panginoon. You will keep him in perfect peace. Tayo ay makakasumpong ng perfectong kapayapaan kapag tayo ay nakatutok palagi sa Panginoon. Tingnan niyo yan, Isaiah 26 verse 3. Whose mind is stayed on you. Kung ang ating kaisipan ay nakatutok lamang sa Panginoon. At sabi pa doon, because he trusts you. Kung tayo ay nakatutok talaga sa Panginoon, matik na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Bakit madalas tayo hindi makasumpong ng kapayapaan? Kasi sa iba yung tutok ng kaisipan natin Iba kasi yung focus ng ating kaisipan. O kaya, dumadampi-dampi yung kaisipan natin patungo sa Panginoon, pero ganitong klaseng kaisipan, kaya-kaya ng Panginoon yan? Masasalba kaya ako ng Panginoon? Iingatan ba talaga ako ng Panginoon? Nandun nga ang Panginoon sa iyong kaisipan, pero puro naman ang pagdududa. But if our focus is on God, and our trust is on God, He will keep us in perfect peace. Hindi pa man nasusolusyonan yung problema, pero ikaw ay payapa na. Yun ang kapayapaan ng Panginoon. That is the perfect peace. Yun yung kapayapaan na sinasabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 16:33. Isa pa, sabi dun sa, balik tayo dun sa John 16:33, but be of good cheer. Sayin natin ulit yun. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. Teka lang, parang sinasabi ng Panginoong Jesus dito ay parang ganito. Kung itatagalog, kung mababaw na salin, sobrang babaw na salin, o magkakaroon kayo ng problema, pero magalak kayo. Tayo pag sinabihan ng may problema, una agad na response natin ay puro negatibo. At lagi ko yung nababanggit dito sa devotion. Negative response. Pero ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa atin, dadanas kayo ng tribulasyon dito sa mundo, pero be of good cheer, magalak kayo. Bakit? Baka sinasabi ng Panginoon na tayo ay magalak. Ano yung sinasabi sa Romans 8:18? Punta po tayo doon. Romans chapter 8:18. Romans 8:18. For I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi mapapantayan yung kalawalatian, yung kalagayan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon, no? Dun sa compared dun sa mararanasan nating mga paghihirap dito. Kung maalala natin sa Acts chapter 16, nung si Pablo at si Silas ay nasa nasa kulungan, sila ay hinuli dahil nagpalaya sila ng masamang espiritu at na sira yung business ng isang mamamayan dahil dun sa pagpalaya sila ng masamang espiritu. Nandun sila sa loob ng kulungan.
imbis na sila ay magdalamhati sa loob ng kulungan, madalas na reaksyon ng tao ay malungkot. Because you are in a secluded place, wala kang kalayaan. Yung parang masakit yung walang kalayaan. Hindi ka makakilos, hindi mo magawa yung iyong kagustuhan. Kaya madalas ng lahat na nagpupunta sa napupunta sa kulungan ay negatibong bagay yung nararanasan. O kahit pa nga wala pa sa kulungan, ayaw nating makulong. Pero itong mga mananampalataya, mga missionary na ito, sa paggawa nila ng mabuti, sila ay nakulong. Pero pinili nila na sambahin ang Panginoon, magpuri sa Panginoon. Kahit sila ay nakakaranas ng suffering, pinili nilang purihin ang Panginoon. Bakit? Naunawaan nila na yung nararanasan naming bagay na ito, itong pagkakakulong, itong paggawa ng mabuti, tapos kami nakulong, na paratangan ng mali. Hindi ito makukumpara sa kalagayang paparating. Hindi ito makukumpara dun sa bagay na ibibigay sa amin ng Panginoon. At mga kapatid, kung yun ang ating kaunawaan, talagang pipiliin natin magalak. Be of good cheer. Kaya pagkakataon lang na mas pinipili natin na maging malungkot. Pero alam niyo mga kapatid, kung pipiliin nating magdalamhati. Ngayon, di ko sinasabing mali ang magdalamhati. May pagkakataon, may panahon para dyan. Pero kung yung isang bagay na nagpapahirap sa atin ay pipiliin natin palagi magdalamhati 24/7, araw-araw, taon-taon, ay hindi na po yan makakatulong. Sometimes, yung grief, pagdadalamhati, pagiging malungkot, mga negatibong emosyon, ay yung magpipigil sa iyo para makapagpatuloy. Pipigil sa atin para makamove forward, makamove on. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, be of good cheer. Magalak tayo. Bakit? Ano sabi dun sa sa John 16:33, be of good cheer. Bakit? Sa pinakadulo, I have overcome the world. Dahil nagtagumpay na ang Panginoon. Pinagtagumpay na ang Panginoon. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, His victory over sin, yung kanyang pagtagumpay sa kasalanan at sa kamatayan, at yung kapangyarihan ng kasamaan ang nag-ensure sa atin ng tagumpay, ang nagsigurado ng ating tagumpay. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, parang yan yung nagpirma ang Panginoon ng isang kontrata na dahil ako'y nabuhay muli, lahat ng mananampalataya sa akin ay siguradong magtatagumpay. Hindi nga sigurado Lahat ng mananampalataya sa akin dahil ako'y nabuhay muli ay tagumpay na. Ngayon ang parang pinirmahan ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay. Yung muling pagkabuhay ng Panginoon, victory over sin, over death, and the powers of darkness, ang nagselyo ng ating tagumpay. Sabi pa sa Romans 8:37, alam natin to. Yet in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Dahil sa Panginoon, we are more than conquerors. Bakit? 1 John 5 verse 4 to 5. Sabi dito, unang Juan 5, 4 to 5. 1 John 5, 4 to 5. For whatever is born of God overcomes the world. Kung tayo ay sa Panginoon, whoever is born of God, tayo po ba ay born of God? Amen. Overcomes the world. Kung tayo ay sa Panginoon, tayo ay mananagumpay. We overcome the world. Sabi pa dito, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? Sino daw yung nagtatagumpay? Sino daw yung mananagumpay, nag-overcome sa mundo? Yung lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Jesus, na anak ng Diyos. Yun lang mga kapatid, kung tayo ay talagang sasampalataya sa Panginoon, anak ng Diyos, buhay muli,
nagtagumpay sa kasalanan, kamatayan, at kapangyarihan ng kasamaan. We overcome the world. Pero tandaan natin, katulad sinasabi dito sa John 16, magpapatuloy yung mga paghihirap, magpapatuloy yung mga problema, pero magpapatuloy din tayong nagtatagumpay. Amen. Dahil po yun lahat sa Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Diyos, magtiwala sa ating Panginoon. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord in all your heart, and lean not on your own understanding. In all your way acknowledge Him, and He will make your path straight. Magtiwala sa Panginoon. Kung tayo ay talaga nananampalataya sa Panginoon, nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawang yan. Yung nananampalataya tapos nagtitiwala. Hindi. Lagi po yang magkasama. Kung tayo ay hindi nagtitiwala sa Panginoon, baka hindi talaga tayo nananampalataya sa Panginoon. So we need to trust God. If we say that we have faith in God, dapat meron din tayong pagtitiwala. We trust in God. Sunod, katulad sinabi ng Panginoon, we must rejoice. Be of good cheer. Magalak. Rejoice in hope. Posible po yung Santiago chapter 1 verse 2-3. James 1:2-3. Ito po tayo doon. Sabi po dito, James 1:2. Doon lang tayo sa 2. My brothers and sisters, whatever you face trials of many kinds, or whenever you face trials of many kinds, consider it pure joy. Sabi ni Santiago dito, magalak tayo. Consider it as pure joy. Naalala niyo yung pinag-aralan po natin patungkol dyan. Magalak tayo kahit dumadanas tayo ng lahat ng mga tribulation na ito. At lumakad tayo sa pananampalataya. Isa pa na dapat nating alalahanin palagi, mga kapatid. Kung tayo ay humaharap sa maraming pagkakataon na ito na tribulation, nagpapahirap sa atin, isa sa dapat nating alalahanin. Kung tayo ay talagang mananampalataya ng Panginoon, sumusunod sa Kanyang mga salita, lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, ito yung dapat nating tandaan palagi. Na pwede na nagbibigay sa atin ng encouragement, pagpapatibay, pagpapalakas. Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good. Basta't nananatili sa Panginoon, sumusunod sa Kanyang mga salita, sumusunod sa Kanyang kalooban, hindi dapat tayo mag-alala. Bakit? All things work together for good. As you walk, obeying and following God's way, lahat ng iyon ay sasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At lahat ng iyon ay para sa ikabubuti natin. Hindi nga, Pastor, pati lahat ng mga paghihirap na nararanasan ko. Yes? Bakit? Ano yung sabi dun sa verse 3 ng Santiago chapter 1? Sabi dito sa verse 3, sa verse 2 muna ulit. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Verse 3, perseverance to its completion, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Kasi sa pagdaan natin ng mga paghihirap na iyan, pagdaan natin ng mga tribulation na yan, ginagamit yan ng Panginoon para magkaroon ng resulta, mabuting resulta. Mag-produce ng perseverance, pagtitiis, maturity, para tayo maging kompleto, lacking nothing. Amen. Kaya magalak po tayo, mga kapatid. Magalak tayo sa kabila ng ating mga nararanasan. Huwag na po tayong magulat sa mga problema. Minsan nakagulat, amen. Minsan nakagulat yung mga balita, yung mga nararanasan natin, mga dumadating mga bagay sa atin. Yes, we don't deny that. But never also deny the peace that comes from God. Hindi natin dinedeny na maraming problemang darating, maraming pagsubok na darating, maraming pakikipagbakang darating. Hindi natin tinatanggihan, pero wag din natin tanggihan yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, at ang katotohanan na tayo ay magtatagumpay dahil nagtagumpay na ang Panginoon. Amen. Hallelujah.
Tandaan natin yan mga kapatid. Tayo ay magtatagumpay dahil nagtagumpay na ang Panginoon. Bago pa dumating yung lahat ng iyon sa ating buhay, nagtagumpay na ang Panginoon. At yung tagumpay ng Panginoon ang susi para tayo ay magtagumpay. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Be of good cheer mga kapatid. Be of good cheer. Kung kayo ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok na nagpapabigat sa iyong buhay, nagiging kabigatan sa inyo, at minsan ay hindi nyo na alam kung anong gagawin, mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. At para po sa inyo, be of good cheer. I have overcome the world. Nagtagumpay ang Panginoon. At dahil doon, tayo ay magtatagumpay din. Amen? Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa oras na ito. Patuloy ng inyong tagumpay ay mararanasan ng lahat ng sumasampalataya sa inyo. Yes, Lord, dadaan kami sa napakadaming pagsubok. Susubukin ang aming pananampalataya, susubukin ang aming karakter, ang aming pamumuhay bilang inyong mga anak. Darating ang napakadaming problema, darating ang napakadaming tribulasyon, pag-uusig, at kahit mga gumagawa kami ng kabutihan ayon sa inyong nais, minsan ay parang napapasama pa ata kami. Pero hinahayaan niyo yung mga bagay na ito para mapatunayan sa amin na kami ay magtatagumpay anuman ang aming maranasan. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, kami na nagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Maranasan namin ng perpektong kapayapaan, perpektong kagalakan na nanggagaling sa inyo. Na habang kami dumaraan sa mga tribulasyon na ito, hindi kami mabahala, kundi abangan namin, magtiis kami, at intayin ang tagumpay na ipagkakaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat sa kasiguraduhan na kami ay magtatagumpay dahil kayo ay nagtagumpay. Natas ko po sa inyo ang inyong mga anak, nakikinig sa oras na ito, sa mga sumusunod pang panahon. Hinihiling ko po, Panginoon, na kayo ang magpalakas sa kanila. Nakikita niyo ang kanilang kalagayan ngayon dahil sa mga nararamdaman at nararanasan nila, O Diyos, ay sila'y napanghihina. Hinihiling ko po sa oras na ito, palakasin niyo po sila, O Diyos. Spiritually, physically, in all aspects of their life. May they receive strength right now in the name of Jesus. San man sila naroroon, Panginoon, di maikli ang inyong kamay, hipuin niyo po sila, makaranas sila ng kapangyarihan at kalakasan sa oras na ito. May their strength be renewed in the name of Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Salamat sa inyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Nagpapaalala sa amin na kami huwag mabahala, kundi magtiwala sa inyo dahil kami inyong pagtatagumpayin. Salamat po, aming Ama. Salamat sa kalakasan. Salamat sa encouragement na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Patuloy na kayo lagi ang maitaas. Ang mga tagumpay na aming matatanggap at mararanasan ay dahil lamang sa inyo. Kaya sa inyo lamang ang lahat ng papurito sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon muli. Huwag natin kalimutan na palaging i-share yung mga salita ng Diyos na natatanggap natin araw-araw upang ang mga friends natin na hindi mananampalataya ay matanggap nila ito, no? At sila rin ay makasumpong ng kaligtasan. At sa mga nakaranas ng mga pagsubok, na makita nilang bagay na ito at gamitin ito ng Panginoon para sila yung makaranas ng kalakasan, no? Ng encouragement. At muli po, revival po dito sa sentro mamayang gabi at bukas ng gabi, no? Tayo po yung makiisa at dumalo, maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At yung youth camp po sa Taiwan, ito pong darating na first week ng April, sama po natin sa panalangin na kumilos ang Panginoon, makasumpong ng kaligtasan ang mga di mananampalataya na dadalo at kalakasan din para sa mga mananampalataya na nangangailangan ng kalakasan. Kung nagnanais po kayo na tumulong, no, sa pinansyal na aspeto, maaari po kayo may pag-ugnayan kay Pastora Never o kaya po sa akin para maibot po natin sa kanila yung
yung pangangailangan, no, yung tulong. At huwag niyo po itong kaligtaan sa pananalangin. Kaya maraming salamat po sa bawat isa. Saan man po kayo naroroon, ang pagpapala po ng Panginoon ang samain nyo. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa. See you po sa mga susunod na devotion. God bless po.